Ay. Amen. Maginaw po ba? Masarap pa rin nakaganto eh. Pag, no? Nung last Sunday, nakita ko si Pastor Remy, naka-blazer. Parang maganda yung ganun. Tapos maya-maya, inabutan ako ni Pastor Rossi. Pastor, try mo nga akong kasha. Pang nag-Sunday na ako. Ayun. So, handa na po tayong mag-aaral ng salita ng Diyos? Amen. Tayo po ay manalangin. Dumulog tayo sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Aming Ama, salamat po sa pagkakataong ito. Salamat po sa biyaya. Salamat po sa regalong buhay na ipinagkakaloob mo sa amin upang makilala ka namin, Panginoon. Lubusan namin maunawaan ang pagkakatawag mo sa amin, Panginoon. At nawa, Lord, patuloy mong buksan ang aming puso, ang aming isipan, ang aming pananampalataya sa mga bagay na nais mong pagawa sa aming Panginoon. Nawa, Lord, walang makapigil sa gagawin mo, sa mensahe mo, at patuloy na mabuksan ang aming buhay sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa gagawin mo sa umagang ito. Patuloy na dumaloy ang inyong anointing, ang inyong pabor sa inyong mensahe at sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Makita namin ang kaluwalhatian mo, Panginoon. Maranasan namin ang kabutihan mo at maunawaan namin ang plano mo para sa amin, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord. Tulungan mo magmarka ito sa aming mga buhay. Sa iyo po namin pinupuri at pinagpapasalamat ang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. So, andun pa rin po tayo sa ating tema na pagpapalawak ng territory para sa Panginoon, para sa kaluwalhatian ng Diyos. Nararamdaman niyo na po ba na pinapalawak ng Diyos sa inyong mga territory? Ilan lang? Naalala ko po pala nung Sunday, nung nagturo si Pastor Remy, paano lang, kung pawala ng kaba. Naging, sa magkakapatid pala, isa sa naging memorable na luto ni Inang, yung beans. Alam niyo po ba, na sa bahay namin, isa yan sa pinaka-inaabangan din namin tuwing Pasko, bagong taon. At isa rin yan sa specialty ng nanay ko. Bakit? Kasi di ba, pag 24, 25, magbababad na yan ng beans, nanay. Tapos, mga luluto yan, mga 10, 11, sasalang yan. Ang mangyayari, makakatulugan. Kaya kinabukasan, expect namin either sunog, either wala ng sabaw. Kaya natutuwa kami pagka yung perfect kasi madalas, ang kalaban ng nanay ko sa pagluluto ng beans, nakakatulugan, napapabayaan. Pero nung birthday ni Alay, masarap yung beans. Perfect. Matitikman niyo po sa Pasko. Pag hindi po nakatulugan, okay? Okay, so, anong lesson doon na sa buhay natin, may ginagawa ang Diyos. Amen? Marami man tayong problema, pero alalahanin mo lang, ang daming masasayang binibigay sa atin ng Diyos. Huwag tayong mag-focus doon sa mga sitwasyon, mga problema, dahil pinapalawak ng Diyos ang teritoryo natin. Amen? Kaya namang dahilan, tuloy lang, masaya ang buhay sa Panginoon. Amen? So, sa ating tema na Team Jesus, tapos na tayo sa letter T. Okay, tinanong ko yung kabataan. Ano nga yung T natin? Without looking at your notes? Team culture in the church. Ano yung kultura ng kaisahan sa isang iglesia? Ano yung kultura na inaasahan ng Diyos sa atin? At ngayon, nung last Sunday, tumungo na po tayo sa next letter natin. Sa letter E. So ngayon, pinag-aaralan natin yung tema na napakaganda.
na kung saan tayo ay pinaglalalim ng Diyos sa tema na Engaged Church. Iglesyang nakikibahagi. Alam niyo ba, na ito yung response, automatic response ng isang buhay na naligtas. Amen? Ito yung inaasahan ng Diyos sa atin. Bakit? Yung naligtas ka ng Diyos sa napakaraming bagay, ang puso mo wala dapat ibang naisin kundi maglingkod sa Panginoon. Lord, anong pwede kong gawin? Ito yung automatic response ng isang tunay na Kristiyano. Kaya nga sabi ko sa mga kabataan, may isang bata, madikit na madikit sa akin. Ano, pastor, timpla kitang kape? Ano, pastor? Bakit yun yung goal niya, yun yung nais niya? Napalapit sa akin. At ito yung pinakamabait na anak ni May. Kilala mo na kung sino yan. Secret. Secret po. Alamin niyo na lang kung sino. Si Gab-Gab daw ang pinaka. Dito, mabait na mabait si Gab. Pagdating sa kanila, sobrang bait na. Mabait yan, pogi na yan. Okay, so, ito yung automatic response at napakasarap. Pag ito, nabuhay tayo dito, dahil mas lalo kang nagnanais na maging kabahagi sa gagawin ng Diyos, sa iglesia ng Diyos, tandaan niyo po ito mas lalo mong minanais na magamit para kay Lord. Mas lalo mo ring mararanasan ang kabutihan at ang pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Kaya may mga Kristiyano magtataka, Lord, bakit? Ilang taon na parang, bakit? Wala kasing paghakbang. Amen? Kaya kung gusto mo na mas lalo pang maranasan, sabi ko nga sa mga youth, yung natitikman mo ngayon, patikim pa lang yan sa kabutihan ng Diyos. Mas masarap, mas matindi yung buhay na naglilingkod sa Panginoon. Mas matindi yung buhay na nakikibahagi sa nais ng Diyos. Amen? Kaya pag-aaralan natin to, titingnan natin yung teksto natin ngayong umaga na kung saan isang sulat ni Pablo sa kanyang pinakamamahal na anak. Okay? Ang sulat po na to, ayon sa pag-aaral, ito yung huling sulat ni Pablo. Nararamdaman na niya na malapit na siyang umuwi. Alam niya, pahirap yung sitwasyon niya. Alam niya na malapit na siyang umuwi sa Panginoon. Anong pakiramdam nung alam mo na para bang may sinyalas na si Lord sa'yo? Kaya ganito na lamang yung sulat ni Pablo kay Timothy. Kung paano niya pinapasalamatan. Bakit? Malapit na palapit si Timothy kay Paul. Amen? Sabi nga niya, nagnanais akong makita ka. So ito yung sulat ng pamamaalam ni Pablo kay Timothy. Bibigay na siya ng mga habilin, mga guidelines. Kaya ang sabi niya dyan, bilang isang, syempre, mahal mo yung tao na yun, mahal mo yung anak mo, ibibigay mo na lahat. Itodo mo na yung bilin mo. Anong sabi ni Pablo? Yun yung background, ito yung konteksto nun. Ang sabi niya dyan sa 2 Timothy 2, verses 1 to 4, you then, my son. Anong bungad niya? Be strong in the grace that is in Christ Jesus. Alam niya, maraming dadaanan sa buhay sa Panginoon. Be strong in the grace that is in Christ Jesus. Magagawa lang natin yon sa grasya ng Panginoong Jesus. At sabi nga dyan, and the things you have heard me say in the presence of many witnesses, and trust to reliable people who will also be qualified to teach others. Sabi nga, yung tinuturo ko sa iyo sa harap ng maraming saksi, ipasa mo rin sa iba. Kailangan magpatuloy ang mensahe ng Diyos. Amen? Kaya ang sabi niya dyan, join with me in suffering. Ready ba tayo doon? Mga tao, pag masaya lang, okay, pag suffering na, ayaw na Lord. Ayoko na may sakripisyo, ayoko na may pagbibigay. Gusto ko yung lagi lang ako tumatanggap. Hindi. Bakit? We are like a good soldier of Christ Jesus. Amen? At ang sabi sa verse 4, no one serving as a soldier gets entangled in civilian affairs, but rather tries to please his commanding officer. May pinapakita dito sa verse 4. Basahin mo na po natin sa Tagalog. Ang sabi dyan, kaya nga anak ko,
Magpakatatag ka sa tulong ng kagandahang loob ni Kristo Jesus. So yung masabi yung magpakatatag ka, kapatid. Amen? Sabi diyan sa verse 2, ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi, ay ipagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. Yung youth sa Team Mercado, sa jeep pa lang, marami ng events na nagaganap, marami ng kaganapan. Nung ako, yung kasama pa nila, nung ako, may mga nag-aaway na dyan, may mga nagpapaiyakan na dyan, may mga nagsasagutan na dyan. Nandun pa ako, sasawayin ko pa yun. As in talagang maraming challenges. Pero sabi ni Lord, tapos ka na dyan. Ipagkatiwala mo naman kay Tita Ina, kay Rosel, kay Lito, masaya ba? Diba? Yun yung natin, may panahon. Amen? Kailangan maipagpatuloy ang gawain ng Diyos. At ang sabi niya sa verse 3, makibahagi ka sa hirap. Meron talaga. Amen? Tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Ganyan yung tingin sa iyo ni Lord. Isang kawal, isang soldier, isang matapang na sundalo ng Diyos. Ang sundalo ba ng Diyos, pag may narinig na putukan, ay, ayoko na. Ay, baka may bomba dyan. Hindi. Ano man yung mangyari, gagawin niya yung goal niya. Bakit? Ang sabi sa verse 4, ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ang kanyang pinuno. Dito pinapakita yung isang virtue ng isang good soldier. Ano yung virtue ng isang soldier? Meron silang virtue of single-mindedness. Ito yung focus lang sila. Ito lang yung goal nila. Ang isang sundalo hindi pwedeng ma-distract sa maraming bagay. Amen? Halimbawa, kung ito lang yung kalaban nila, doon lang sila focus. Hindi sila lalaban kung kani-kanino. Ilan lang yung target nila. Ganyan din yung buhay natin. Hindi tayo pwedeng ma-distract sa maraming bagay at ito lang yung focus natin. Mabigyan ng kasiyahan ang ating Panginoon. Amen? The world will distract you. Lilibangin ka ng mundo, pero wag mong hayaan na mawala ka sa focus sa Panginoon. Amen? Kasi minsan nakapokus ka, ang daming problema, ang daming sitwasyon, ang daming ganito, sakit, ganito. Ito lang yung goal mo at si Lord ang bahala sa'yo. Amen? Kaya dito sa 2 Timothy, pag-aaralan natin patungkol din sa isang bagay. Okay, bilang mga sundalo, meron tayong tinatawag na ROE. Alam niyo ba yung ROE? Ito yung tinatawag nating Rules of Engagement. Ang ROE ay isang official order, isang gabay, isang principle na kung saan binibigay ng commander-in-chief sa mga sundalo, sa military ganito yung sitwasyon. Na kung saan yung sundalo, hindi nila basta-basta pwedeng gamitin yung pwersa nila, yung kapangyarihan nila. Amen? Binibigyan sila ng kondisyon, ng limitation, ng sitwasyon. Eto haharapin nyo. Eto lang yung pwede mong gawin. At eto yung hindi mo pwedeng gawin. Amen? May mga utos yun. Sige, pwede mong patayin yung tao na to. Sige, dapat buhay mo maibalik sa akin yung tao na yan. Merong rules of engagement. Hindi pag naging sundalo ka, naging pulis ka, baril ka agad ng baril. Ang tinamaan mo, civilian pala. Amen? Merong rules of engagement. At sa ating mga anak ng Diyos, ang rules of engagement natin, buti pa sino to? Si David. Makikinig yung mabuti, Ito yung panahon, nararamdaman nyo na, nagsisimula na silang mag-ingay. Amen? Okay? Sa isang biblical context, bilang mga anak ng Diyos, meron din tayong rules of engagement. Amen? Hindi pwedeng pag gusto kong maglingkod ka, Lord, sige, gawin ko to, hindi ganon. Meron tayong principles na binibigay ang Panginoon na magiging gabay natin paano ka kikilos, paano ka makikipag-interact, paano yung spiritual na buhay mo, ayon sa paglilingkod sa Panginoon, ayon sa
sinasabi ng Biblia? Ano nga ba tinuturo ng Biblia? Amen? Kaya nga tayo nag-aaral ng Biblia kasi nandyan yung rules of engagement natin, nandyan yung gabay natin. Hindi ka katulad ng sundalo na baril ka lang ng baril. Tira ka lang ng tira. Hindi ganon. We have rules of engagement. At ang layunin ng rules of engagement ay ang mga anak ng Diyos, ang mga umaattend sa iglesia, makita nila yung kahalagahan ng pakikibahagi. Ayan yung goal natin mga kapatid ha. Makita ng mga tao nandito na napakahalaga ng pakikibahagi sa church. Na napakahalaga ng paglilingkod sa Diyos. Na kung saan, yung isang tao na dati taga-Tanawan lang, dapat maging taga-Bulacan ka na. Sino dito taga-Tanawan lang? Ibig sabihin, pag sabi sa mga business, pag sinabing taga-Batangas yan, taga-Tanawan, anong ibig sabihin nun? Hindi yan bibili. Titingin lang yan. Ano lang yan? Tingin-tingin lang yan. Okay? Dapat, yung may mga darating dito, may mga kasamahan tayo yung magiging encouragement, magpupush sa kanila na, kapatid, ito yung buhay natin. Na mula sa isang tagapanood, tagapakinig, kailangan hahakbang ka na para kumilos sa gagawin mo sa iglesia na to. Amen? Kailangan ng paghakbang. Ito yung pinag-aaralan natin. Kaya meron tayong ROE ay meron tayong paghahanda ng gampanin natin sa iglesia. Preparing your role in the church. At kapag ikaw ay humahakbang ka na, ito ay isang reminder naman ng 5 bagay ng paghahanda na binibigay ng Panginoon. Amen? Kasi ang daming gampanin sa church. Kailangan, alam mo yung parte mo, alam mo yung bahagi mo. Huwag tayong maging katulad ni Yana. Sa ngayon si Yana. Bakit? Si Yana, pag nagkalat yan, wagas. Pag naglaro, wagas. Pero pag sinabi mo ng clean up na, sabi niya, where? Nabubulag dun sa mga laruan, hindi makita. Ito lang yung laruan na liligpitin. Hindi makita. Where? Ayan lang na po, sa harap mo. Maraming Kristiyano ang nabubulag din sa gawain sa iglesia. Ay, nakita ko parang may nasisira doon. Okay lang yan. Pag may pinapakita sa iyo yung Diyos, huwag kang mag-wear. Amen? Maging Kristiyano tayo na handa sa gagampanan natin sa iglesia. Number 1, ano yung mga rules of engagement natin? Sa mga papasok sa paglilingkod sa Panginoon, sa lumalakad, sa paglilingkod sa Panginoon. Ito yung 5 bagay na patuloy dapat nating inihahanda sa buhay na ito. Okay? Kasi ang goal natin, hindi lang ikaw yung maglingkod. Ang goal natin, sama-sama tayong maglilingkod. Amen? Kaya dapat may na-encourage ka maglingkod. Si Rosel, na-recruit na niya yung asawa niya. Sabay silang naglilingkod sa Panginoon. Kasi pag hindi siya sumunod, delikado rin naman. Mamili ka, si Lord o si Rosel. Ang magagalit. Sino bibiliin mo? Si Lord. Tuwan-tuwa yung isa. Okay, number 1. Ano yung mga paghahandang kailangan natin gawin? Kapag naramdaman mo ang katok ng Diyos sa buhay mo, huwag mong hayaang nakasarado. Be open and willing. Maging bukas sa kalooban mo yung panawagan ng Diyos. Amen? Maraming tao, kahit anong katok ni Lord, nabibingi. Bakit? Hindi nauunawaan ang kahalagahan ng pakikibahagi sa iglesia. Na ang pakikibahagi sa iglesia ang sa pinakamasarap na buhay. Amen? Bakit? Kasi anak ka ng Diyos. Ang anak, inuutusan. Pwede mo bang utusan yung mga tao sa labas? Ano ba si Kuya Obel? Pwede ba niyang utusan yung makikita niya dyan sa kalsada? Kuha mo akong tubig sa amin. Gumagawa ako dito eh. Hindi, ang utusan niya yung anak niya, syempre. Ano ibig sabihin nun? Ikaw na anak ng Diyos.
kagalakan ng Diyos na utusan ka. Amen? Utusan lang pala. Bakit? May tiwala kasi si Lord sa atin. Amen? At merong inaasahan ng Diyos sa buhay natin. Kagalakan ng Diyos na maging bahagi ka ng iglesia. May nakita na ba kayong anak na kahit kailan di nautusan? Si Gab-Gab nga, pag sinabi ko, kunin mo yung tubig ko, alam niya kung ano yung kukunin niya. Hindi ka spoiled brat. Hindi ka spoiled child. Amen? Inuutusan ka ng Diyos kasi mahal ka niya. Maraming kaparaanan na mararamdaman mo yung panawagan ng Diyos. Maraming kaparaanan na nararamdaman mo, kumakatok siya sa iyo. Merong kaparaanan na nararamdaman mo, may burden ka. Ano yung may burden? Yung meron kang kabigatan na nararamdaman. Halimbawa, may nakita ka na yung mga bata, walang makain sa church. Yun yung burden. Yung nais mo silang tulungan, nag-aaway-aaway. Si Tita Tess, di ba? Alam na alam natin burden yan. Pag nakita niyang basa yung CR, pag nakita niya yung mga basa sa paligid, yun yung burden niya sa ayusan ng church. Yun yung panawagan. Yun din tinatawag siya ng Diyos doon. Meron din ibang halimbawa, kapag may nararamdaman ka, may kabigatan ka sa puso mo patungkol sa iglesia ng Diyos. Diba, may nakikita kang mga sira sa church. Panawagan na yun sa iyo ng Diyos na may kailangan gawin. Amen? Meron din namang kaparaanan si Lord na bibigyan ka ng direct na mensahe, special message, na maririnig mo sa mga lingkod ng Diyos, o kaya maririnig mo ang tinig ng Diyos na sabi, anak, gawin mo to para sa akin. Meron naman, may mga special, yung mga divine revelation, na kung saan, pwede mo kausapin ka ng Diyos sa panaginip, o kaya sa vision, maririnig mo yung tinig ng Diyos, anak, maglingkod ka sa akin. Katulad ng naranasan ko sa youth camp dati. Alam ko, tinatawag na ako ng Diyos eh. Pero ayoko mag-surrender sa Kanya. Bakit? Ako mahirap, Lord. Ayoko ng ganyang buhay. Pero nung ikatlong gabi, nung last night ng youth camp, wala. Nag-altar call. Naramdaman ko na yung yakap ng Panginoon. Sabi niya, anak, maglingkod ka sa akin. Wala. So, sumuko na ako. Doon ko naunawaan na pinakamasarap ang buhay na sumusunod sa Panginoon. Amen? At minsan naman, nararamdaman niya yung mga still small voice ng Holy Spirit. Anak, tugtugan mo ko, anak, awitan mo ko. Maraming kaparaanan ng Diyos sa buhay natin na mararamdaman mo dahil ang bawat isa sa atin, kinakatok ng Diyos. Ang tanong, nakabukas na ba ang pinto mo o hindi pa? Okay, meron na akong tip. Tingnan nyo lang yung kamay nyo. Dalawang kamay. Sa buhay na to, sa Engaged Church, sa buhay ng pakikibahagi sa Panginoon, meron kang dalawang hahawakan. Dalawang pwedeng hawakan. Una, excuses. Kadahilanan. Bata pa po ako, pastor. Matanda na ako, pastor. May sakit ako, pastor. Lord, hindi ko kaya yan. Lord, busy ako, Lord. Yan yung unang pwede mong hawakan. Pero meron kang pangalawang pwedeng hawakan. Yung pananampalataya. Na Lord, may gagawin ka sa buhay ko. May gagawin ako para sa'yo. Kaya sa buhay natin, anong pinangahawakan mo? Excuses o pananampalataya sa Panginoon? Bakit? Katulad ng buhay ni Isaiah, in Isaiah 6, nagkaroon siya ng isang vision. At dito, nakita niya, naramdaman niya yung kanyang karumihan sa harap ng isang banal na Diyos. Nakita niya, napakabanal ng ating Panginoon. Nakita niya yung karumihan ng kanyang labi. Sino dito nakaranas na minsan sa buhay natin sa Panginoon na, Lord, parang hindi naman ako deserving. Lord, parang dumi-dumi ko naman. Parang hindi ako karapat-dapat. Amen?
Yung parang, Lord, sino pa ako para piliin mo? Pero sabi ng Diyos, bakit? Sino ka ba sa harapan ng Diyos? Kaya kita pinipili. Amen? Kaya sabi dito sa Isaiah 6:8, Then I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? Nagtatanong si Lord. At sabi niya, and I said, Here I am, send me. Sabi sa Tagalog, at narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi, sino ang aking papadala? Sino ang magpapahayag para sa atin? Katulad ka ba ni Isaiah na magsasabi sa magot, narito po ako. Ako ang inyong isugo. Meron dito mga teacher, magaling na teacher. Tatanong si Lord, sino ang aking papadala? Lord, yun pong magaling. Yun po si pastor po yan. Kasi ganun po yan. Hindi. Dapat, ganito yung sagot natin tulad ni Isaiah. Narito po ako. Ako ang inyong sugo. Sabi nga na isang quote, sabi niya, God doesn't call the qualified. He qualifies the called. Sabi doon, hindi tinatawag ng Diyos yung mga kwalipikado, yung mga karapat-dapat. Bakit? Walang papasa sa standard ng Panginoon. Amen? Maraming mahusay sa mundo. Pero yung mga tinatawag niya, kapag naramdaman mo na, hindi ako karapat-dapat, Lord, parang hindi pa ako para dyan. Siya yung gumagawa ng paraan para maging karapat-dapat ka. Amen? Siya yung gumagawa ng paraan dahil tinawag ka niya. Siya yung bahala sa'yo. Amen? Kaya ang una, na paghahanda natin, siguraduhin mo lang, nakabukas to, saka ito, na may pinapagawa sa iyo ang Diyos. Amen? Na may gagawin ka sa iglesia ng Diyos. Number 2, pagka nabuksan yung kalooban mo, yung isipan mo, yung puso mo, yung buhay mo, sigurado mo nakabukas, kailangan, meron ka ding number 2, be available, give time. Maglaan ka ng oras o panahon para sa Panginoon. Amen? Ang tunay na gustong sumunod, gagawa ng paraan. Pero yung taong maraming dahilan, ayaw lang sumunod. Kaya nga sabi doon, hindi tinitingnan ng Diyos, hindi siya concerned sa ability mo. Magaling ka ba o hindi? Magaling kang kumawit o hindi? Yan si Pastor Charles, ang tinitingnan ng Diyos, yung availability mo. Pag tinawag ka, available ka ba? Pastor, kasi, ganon. Amen? Be available to the Lord. Give time. Magbigay tayo ng oras para sa Panginoon. Amen? Dahil ang tao, sasabihin niyan, marami kayong mapapakinggan, aayain niyo sa church. Attend ka naman sa church. At nawala na siya. Ano nga muna, JM? Pasuyo nga po. Okay? Maraming tao, ma-experience ito. Halika, sama ka sa akin sa gawain, matatagpuan ng Panginoon. Matatagpuan mo yung sagot ng Diyos. Anong kadalasan nila sinasagot? Wala akong oras Busy ako. Marami akong ginagawa. Ano lang ibig sabihin nun? Pagka ganun yung sinasabi ng isang tao, hindi iyan yung priority ko. Hindi iyan yung mahalaga para sa akin. Amen? Alam mo, si Tatay Dante, pag inutusan niyo ni Nanay Norma, timpla mo akong kape, honey. Anong tawagan niyo? Oy, ano ang tawagan niyo talaga? Terms, bukod doon. Dan. Okay, ate. Naging ate na, ate. Ito sa Nanay Norma, Tatay Dante. Timpla mo akong kape. Dahil priority niya Tatay Dante sa Nanay Norma, kahit anong ginagawa niyan, ibababa niyan para may pagtimpla ng kape. Kasi mahal niya sa Nanay Norma. Mag-amen kayo. Yung dalawa mo, kahit kayong dalawa lang po, mag-amen kayo. Ganon din sa Panginoon. Hindi nakikita ng tao, bakit bulag pa sa katotohanan. Amen? Pero yung mga tao na alam niya na ang buhay niya ay saglit lamang,
Wala siyang ibang gagawin kundi magbigay ng oras sa Panginoon. Huwag mong hayaan na abutin ka sa punto na kulang na lang yung oras mo sa maglilingkod sa Panginoon. Na habang maaga pa, magbigay ka ng oras kay Lord. Amen? Dahil priority mo siya. Dahil mahalaga siya sa buhay mo. Amen? Dahil katulad ng isang kandila, para tayong mga kandilang may sindi, whether you like it or not, mauubos at mauubos ka. Ang tanong, naging sulit ka bang isang kandila? At mangyayari lang yan pag nagbigay ka ng oras para sa Panginoon. Amen? Huwag mong hayaan na mapigilan ka ng kaaway. Magpatuloy ka, magbigay ka ng oras para sa Kanya. Kaya ang sabi ng Ephesians 5:16, make the most of every opportunity. Make the most of every opportunity in these evil days. Sabi nga sa Tagalog, gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Napansin nyo? Ang ninanakaw sa gobyerno, hindi lang milyon, hindi lang bilyon, trilyon. Bakit? Sabi nga ng Biblia, pagdating ng huling panahon, ang mga tao ay mas magiging masama. Mas magiging mapagmahal sa pera. Dahil nasa huling panahon na tayo. Marami na tayong mararanasan na hindi magaganda. Sabi nga dyan, puno ng kasamaan ng kasalukuyang mundo. Gamitin mo na ng lubusan yung buhay mo sa paglilingkod. Yung bawat pagkakataon. Whether teacher ka, whether tindera ka, whether manager ka, whether estudyante ka, whether asawa ko o ano pa man. Lahat ng pagkakataon, gamitin mo para sa Panginoon. Huwag mo ipagpaliban. Bukas na lang, Lord. Bukas pala, wala ka na. Hindi ka na sweldo. Huwag natin ipagpaliban kasi maraming impluensya sa mundo eh. Huwag mong hayaan na masayang. Kaya nga sabi ng 15, maging matalino ka kung paano ka namumuhay. Panawagan ng Diyos maging matalino ka kung paano ka namumuhay. Huwag ibig sabihin, huwag kang magpalibang sa mundo. Tandaan mo yung goal mo. Hindi ka laging nandito sa mundo. Sabihin mo yung katabi mo, hindi ka laging nandito sa mundo. Tandaan mo yung goal mo. Kaya nga, may mga tao, may mga kabataan, pagdating dito sa availability sa oras, may mga kabataan, may mga tao, bakit nagiging drug addict? Bakit nagiging basagulero? Bakit nagiging pasaway sa buhay? Tandaan niyo to, ang taong hindi alam ang kanyang purpose na galing sa Diyos, ang taong hindi alam yung layunin niya sa buhay, lilibangin niya yung sarili niya sa mga bagay sa mundo. Ulitin ko ang taong hindi alam ang purpose niya na galing sa Diyos, lilibangin niya yung sarili niya sa mga bagay sa mundo. Bakit? Naghahanap kasi yung puso natin ng kukumpleto sa buhay natin. At pag hindi mo kilala si Lord, lagi kang feeling empty ka palagi. Laging may kulang, kaya gumagawa sila ng mga bagay na kukumpleto sa buhay nila. Nakakala nila ay tama, nakakala nila ay okay. Amen? Pero yung mga anak ng Diyos na alam niya yung purpose niya, single-mindedness ka lang na isang sundalo. Wala kang ibang goal kundi i-please si Lord. Amen? Hindi ka mali-distract sa mga bagay sa mundo. At number 3, ang pangatlong paghahanda na gagawin natin. When you are open and willing and you make time and be available for the Lord. Number 3, be ready to take action. Katulad ng lalaki na to, naalala ko si Kuya Obel. Parang, may bagay ka bang hindi kayang gawin? Bukod sa mga pananahi siguro, yung mga Kaya nga isa yan sa siguro dapat ako matuto ako kay Kuya Obel. Kaya nagsisimula na ako magtanong-tanong sa kanya kasi
Maraming kailangan gawin dito sa church. At mga bagay ito na hindi ko alam. Computer lang ang alam ko sa buhay. Okay, be ready to take action. Huwag mong sayangin na mapigilan ka pa ng kaaway na bukas na lang, saka na lang. Bakit? Kailangan kumilos ka na. Kasi pag nawala yung momentum, babalik ka ulit sa dati. Amen? Kapag naramdaman mo na yung panawagan ng Diyos, kumilos ka na agad. Katulad po ng kababaihan, may project sila ngayon na bawat isa sa kanila, hindi pa naman to for implementation, pag-uusapan pa lang, na bawat isa sa kanila, hahanap ng kabataan na gagabayan. Yung kakausapin lang ba? Bakit? Maraming bata dyan na maraming dinadaanan sa buhay. Dito rin, kahit mga batang edad pa lang, may mga experience na yan. Minsan, ang gusto lang nila yung makakwentuhan, ang gusto lang nila yung may makausap, may magbibigay ng pansin sa kanila. Bakit? Minsan kasi sa bahay, hindi mahanap. Kaya naghahanap sila. Bakit? Kasi minsan yung mga pagkakataon, pag nakakausap ko yung mga bata, alam niyo po ba? Natutuwa sila pag chinachat sila. Ay, si Pastora, lagi akong chinachat nun. Naramdaman ko yung totoo, yung na-appreciate sila, yung mayroon ba lang bang kumakamusta sa kanila? So, ganun din tayo. Huwag nating sayangin ang pagkakataon. Amen? Gawin natin kung anong pwede natin gawin para sa Iglesia ng Diyos. Maging handa kang gumawa, kumilos, humakbang. Kaya may mga ibibigay sa inyong tao si Lord. Alam ba, kayo dito sa grupo natin, may mga ibibigay sa iyo si Lord na magiging bahagi ka para sa kanyang paglakas. Be ready to take action. Anong pwede mong gawin para sa Panginoon? Sabi nga po dito sa 1 Peter 4:10, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. Sabi po sa Tagalog, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan. Meron ka tinanggap sa Panginoon, gamitin mo yan. Mamaya, matitikman nyo naman yung masarap na luto ng ating kapatid. Yung kaloob na binigay sa kanya ng Panginoon. Wala niya alam kung sino. May kanya-kanya tayong kaloob. Kasi halimbawa, hindi lahat ng kaloob na kay Pastora Remy. Amen? Hindi lahat ng kaloob na kay Pastora Rosie. Minsan na kay Ate Vivian din. Yeah? Meron ka palang gift sa bata, yung pag tinignan mo pa lang, gumagano na agad. Si May, dahil marami na siyang dinaanan, master na siya ng mga bata, may gift pala sa pagtuturo sa mga bata. Hanapin niyo yung kaloob na yun at gamitin natin para sa Panginoon. Sabi nga dyan, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Si Nanang Sabel, ano ba yung kaloob ni Nanang Sabel? Ano ba yung gift niya? Saan ba magaling si Nanang Sabel? Total, kaka-birthday lang naman niya. Tignan, ang ganda-ganda kay Nanang Sabel. Alin, maglaba? Magluto? Marami. Maging maganda lang daw yun. Sa'yo pala nagmana si Kuya Obel eh. Hanapin mo, tuklasin mo yung kaloob. Kasi meron kang pwedeng ibigay sa church. Meron kang gagampan. Alam mo, malay mo, isang araw, ang mag-worship lead sa atin, si Brother Lito. Ang song leader niya, si Rosel, si R.A., sa pamilya. Di ba yung assign kayo, sige, mag-worship lead kayo. Pag umuwi na yung mga tao sa kayo, kumenta. Hindi naman ganun, di ba? Walang imposible sa Panginoon. Masarap mabuhay sa Panginoon kasi yung mga bagay na akala mo hindi mo kayang gawin dati, magagawa mo pala dahil kasama mo ang Diyos. Kaya nga kay Lord, marami kang matutuklasan eh. Wala sa hinagap ni Pastor Rafaeli na magtuturo siya. Magpapastora siya.
Sino pa kaya dito? Yung 5 years from now, ano kayang ginagawa mo para sa Panginoon? Amen? Hindi ka lang taga-tanawan. Amen? Hindi ka lang taga-tingin. Merong kinakatok si Lord sa puso mo. Pangapat, ano pa yung paghahanda na kailangan mong gawin? Ang paglilingkod sa Diyos ay parang mountain climbing. Marami sa atin, hindi pwede dyan. Kahit ako, baka hindi ko kakaya. Lalo si Tatang Junior, baka pag-asahan nyo pa, umakyat yan ng bundok. Pero, wala kayo. Sa buong merkado, iyan yung unang nag-aabang sa jeep. Iyan yung unang nakahanda doon. Kinikwento siya ni Kuya Arnold eh. Hanga siya eh. Ganyang estado niya, siya pa yung nauuna doon, nakaabang, nakaready na. Sasamba sa Panginoon. Alas 6 pa lang yata, nandun na siya eh. Bisit wala pang alas 6. Tapos tayo, pupunta na lang pagka-o. Pag mga 9:55 na, saka na pupunta sa church. Hindi, nandun yung puso. Bakit? Marami tayong mararanasan sa Panginoon. Katulad ng isang pag-akyat ng bundok. Madali ba to o mahirap? Kailangan ng training. Hindi ka basta-basta akyat ng bundok. Alba, sa Rosel. O kaya sa Belen, akyat tayo ng bundok. Biglaan lang, trip-trip lang. May mga bata, 2 babae, nahimatay. Umakyat ng bundok. Napagtripan lang. Gustong kumawala sa mundo nila. Amen? Kaya nga sa paglilingkod sa Diyos, pinapaunawa na sa atin to number 4. Ang paglilingkod kay Lord, hindi simple. Katulad ng pag-akyat ng bundok, hindi simple. Hindi madali. Maraming challenges. Sa mga kabataan, pag meron diyang nagka-problema, problema mo na din. Maraming challenges, marami tayong haharapin na pagsubok. Pero ang tanong, magpapapigil ka ba o hindi sa paglilingkod sa Panginoon? Mahirap mang umakyat ng bundok, pero siguro masarap pag nandun ka na. Amen? Iba yung pakiramdam, iba yung pananaw sa buhay, iba yung nakikita mo, ganun din sa Panginoon. Pag nagsimula ka maglingkod sa Panginoon, tinapos mo na yung, ay, hindi ko kaya, ay, wala akong oras, ay, ganito, ganito. Pag tinapos mo na yun at nagsimula ka ng umakyat, marami kang mapapansin, doon mo lang makikita. Ganito pala yung paglilingkod kay Lord. Dati, pag pastor, akala ko puro saya lang. It's a prank. Nakita ko yung realidad ng buhay na marami. Bakit? Si Jesus nga, ang daming dinaanan eh. Amen? Pero nauna siya para maging example. Na pagtagumpayan niya, parang maging mananagumpay ka din. Amen? Hindi ka tinawag para maging talunan. Kaya huwag kang magpapapigil sa ginagawa ng kaaway sa buhay mo. Minsan si Jay, ma-assign sa Sunday school, ma-assign pa dito. Humindi ba siya? Hindi. Go lang. Kahit kinakabahan. Amen? Huwag tayong magpapigil kasi iba rin yung experience ng paglilingkod sa Panginoon. So kala ko makikinig kang mabuti, ba't maingay ka na? Iharap niyo daw siya sa akin. Gusto niya nakaharap. Okay? Sa paglilingkod sa Panginoon, marami kayong makakaharap. Pero, maririnig niyo yung tinig ng kaaway. Sabihin niyan, simula ka na umakyat. Tingnan mo, ang layo pa ng alakbayin mo. Tumigil ka na. Pero, ang masarap pakinggan, yung sasabihin ng Diyos, tingnan mo, ang layo ng nadala ko na sa'yo. Magpatuloy ka lang. Sinong papakinggan mo? Yung kaaway, yung Panginoon. Kaya, ang layo na narating ko sa'yo. Diba? Saan ka magpo-focus? Sa negatibo o sa positibo? Marami ka nang nagawa. Marami ka nang pinagdaanan. Ngayon ka pa ba hihinto? Sabi ni Lord, tuloy mo lang kapatid. Kaya ang number 4, na paghahanda, be persistent and relentless. Maging matyaga ka at huwag hihinto. Huwag na huwag niyong mamaliitin ang kapangyarihan ng pagtsatsaga.
Sa tinagal-tagal, ligawan ni Ate Che, si Kuya Obel, napasagot din niya. So, example lang naman yan. Hindi naman totoo yun. Bakit? Kung meron kang sitwasyon, may pinagpe-pray ka, wag mong mamalitin ang kapangyarihan ng pagtityaga dahil isang araw, yung pagtityaga mo, magbubunga sa Panginoon. Amen? Makikita mo yung gagawin ng Diyos sa'yo. Kaya, huwag kang titigil sa pananalangin, huwag kang titigil sa pagsamba, huwag kang titigil sa paglilingkod dahil may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Isang araw, mararanasan mo yung pag-akyat sa tuktok ng bundok. At tapos, akyat ulit. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos sa 1 Corinthians 15:58, stand firm, let nothing move you. Sa Tagalog, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Amen? Pag nararamdaman mo na gusto mong tumigil sa paglilingkod, ibig sabihin, sabi nga nila, tama yung ginagawa mo. Bakit? Pinipigilan ka ng kaaway. Amen? At ang sabi nga nila, your greatest hurt is possible to be your greatest ministry. Yung pinakamatindi mong sakit na naranasan, baka yan yung pinakamatinding ministry mo sa Panginoon. Kaya ka dumadaan sa ganyan. Kaya hinahayaan ng Diyos na daanan mo yan. Amen? Imaginein mo, yung mga tao na may problema din sa asawa nila, pag dumaan ka sa punto, naging tagumpay ka na dyan, kahit anong gawin ng asawa mo, panatag ka sa Panginoon, gagamitin ka ni Lord para sa mga tao na dumadaan din sa ganong experience. Amen? Diba, si Lito, marami siyang i-encourage. Huwag kayong matakot sa mga asawa nyo. Ilaban natin to. Hindi naman ganon. Huwag kayong matakot sa magawa ng kaaway. Amen? Maglingkod tayo sa Panginoon. Baka mamaya, umayaw na to sa... Ayan, pinapasaya ko lang kasi kayo kasi baka mag-headbang kayo maya-maya. Alam niyo ba yung nag-headbang? Amen? Kaya sabi ng Diyos, focus on me. Magpakatatag ka at huwag matinag. Kung meron kang magiging masipag, huwag na sa pag-iyak, huwag na sa pag-alala. Diba? Huwag mo na magpakasipag sa pag-iintindi. Maging masipag ka sa paglilingkod sa Panginoon dahil may bunga ang ginagawa mo para sa Panginoon. Kaya nire-ready tayo ng Diyos, amen, sa mahaharapin natin. Kasi, whether you like it or not, lalaki ang CLGM. Dadami ang kaluluwa para sa Panginoon. Pero ang tanong, handa ba tayo o hindi? Isa sa lagi kong inaalala sa tinuturo ni Pastor, tutulinan ko na po. Sabi niya, sinabi niya ito sa akin ni Pastor Boy, at madalas kong marinig pag nagtuturo siya. Nagmamarka yun sa akin. Sabi niya, kasi minsan, pag may nakikita akong kabataan nawawala, ang sinisisi ko, Lord, ano pa bang kulang? Ano pa bang pwede kong gawin? Ano pa bang... Nakakaramdam ako ng frustration, nakakaramdam ako ng stress, nakakaramdam ako ng kalungkutan. Pero isa sa mahalagang papaunawa sa atin ng Panginoon, do not rush things. Huwag mong madaliin. Amen? Enjoy the journey. Sabi ko, ako na Lord, no? Ako nga, ang tagal ko rin bago nag-seryoso sa iyo. Do not rush things. Kaya kung meron kayong pinapanalangin sa Panginoon, do not rush. Enjoy mo lang. Bakit? Isang araw. Andiyan na yan. Amen? Katulad ng panalangin mo sa Panginoon. Kaya, panghuli. Panglima na po. Okay? Panghuli, lalahanin natin ang kwento ng Panginoon Jesus. Oo, ano sasabi mo? Dede. Okay? Na kung saan, bago siya dumaan sa pagdurusa, ginawa muna niya to. Simbolo ng gagawin niya para sa atin, yung spiritual na paglilinis. Bakit? Nung panahon na yon, dahil nga ang lugar nila, maalikabok, malupa, ang mga paa, nakasandals lang kasi sila, ang mga paa, ang tendency, marurumi. Amen?
Kaya yung mga may mabubuting may-ari ng bahay, pag may dumalaw sa kanila, meron na yan nakahanda na servant, alipin. Tapos sila yung maghuhugas ng paa. Customary sa kanila yon. Pero yun mo, isang Diyos, isang hari, pinakita kung paano siya sumunod sa Diyos Ama. Kung paano siya nagpakumbaba at hindi naging makasarili sa paglilingkod. Sabi nga niya kay Peter, pag hindi ko to ginawa, wala kang bahagi sa akin. Amen? Kaya pag nagsimula tayo maglingkod kay Lord, hindi pwedeng lumaki ang ulo. Hindi pwedeng yumabang. Bakit? Kailangan meron tayong humility and love. Eh, ginagawa mo naman yung tama, ikaw pa yung nasisisi, ikaw pa yung pinapahirapan. Do everything in humility and love. Lahat ay gawin mo ng may pagpapakumbaba at pag-ibig. Kasi ito yung magpapatagal sa atin sa ministry. Amen? Kasi kung mahilig kang tumingin sa mali, titigil ka isang araw, pero do everything in love, may pagpapakumbaba. Naisipin mo, kulang pa to sa ginawa sa naranasan ng Panginoong Jesus. Amen? At magagawa mo lang yung pagpapatagal, pagpapatuloy. Bakit? May pag-ibig ka sa Panginoon eh. Kaya kahit hindi ka mahal yung tao, matutunan mong mahalin dahil mahal sila ng Diyos. Amen? Ito yung mahalagang sikreto sa paglilingkod sa Panginoon. Do everything in humility and love. Bakit? Huwag niyong hayaan. Nararanasan ko to ngayon. Whether they know it or not, whether they like it or not, sa kabataan, nararanasan ko, umaatake yung spirit of pride and spirit of jealousy. Aminin man nila o hindi, nararamdaman ko yun. Sabi nga ni Benok, lahat ba pwedeng makaranas doon? Sabi ko, ako nga naranasan ko rin yun eh. At inalipin din ako nun. Yung spirit of pride and jealousy ang nagpapabagsak at nagpapalayo sa isang tao. Maging maingat kayo dito. Amen? Kaya pinapanalangin ko sila. Bakit? Sisirain ka ng dalawang spirito na to. Magkamag-anak to. At lalo na yung mga kabataan, hindi nila alam kung paano nila i-express yung damdamin na to. Minsan ayaw nilang lumapit, ayaw nilang aminin. Hindi katulad sa atin, alam mo na, dinadaanan mo to. Sila hindi pa nila alam kung paano ha-handle yung ganitong mga spirito. Kaya kailangan ko po kayo mga kapatid, na maramdaman nila na may nagmamahal sa kanila sa iglesia to. Si pastor, ilan lang naman yung gusto niyang kausap. Si pastor, si pastora, kailangan natin ang isa't isa sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Bantayan natin sila, tulungan natin sila, at gawin natin to ng may buong kapakumbabaan at pagmamahal. Iparamdam natin sa kanila. Kaya sabi ng Galatians 5:13, sa Tagalog ko na lang po babasahin, sapagkat kayo mga kapatid ay tinawag sa kalayaan, subalit huwag lamang ninyong gagamitin ang inyong kalayaan bilang isang kadahilanan para sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay maging alipin kayo ng isa't isa. Pinapalaya tayo ng Diyos sa maraming bagay sa mundo. Pero hindi ibig sabihin, bahala ka na sa buhay mo. Pinapalaya ka ng Diyos, pinapagaan niya yung sitwasyon mo, inaayos niya yung buhay mo para mas ma-enjoy mo ang buhay sa paglilingkod. Amen? Kaya 5 bagay, paano tayo maghahanda sa ating gampanin sa iglesia? At 5 paalala sa mga nagpapatuloy na kumilos para sa Panginoon. Una, be open and willing. Lagi ka dapat bukas sa gagawin ng Diyos. Diba? Kahit ano mga yuto sa'yo. Yes, Lord. Yes, Lord lang. Bakit? Di ka naman pababayaan ng Diyos. Yung gagawin mo kay Lord, damay dyan yung pamilya mo. Kung may problema ka sa pamilya mo, maglingkod ka kay Lord. Dahil isang araw, makikita mo yung bunga ng paglilingkod mo sa Panginoon. Damay dyan yung pamilya mo. Huwag kang magpapapigil sa kaaway. When you are open and willing na, be available, give time. Dito na nagkakaalaman pag nagpatawag ng sa gawain. Sino yung mga handa? Sino yung mga willing magsakripisyo? Sino yung mga willing kumilos
At hindi nagpapadala sa mga excuses ng buhay. Amen? Minsan madaling magsalita, pero sa pagka-application na, doon tayo nagkakaroon ng testing. Pangatlo, be ready to take action. Kailangan humakbang ka na, kapatid. Ano man yung nararamdaman mong pinapagawa sa'yo ng Diyos, tuloy mo lang, humakbang ka. Amen? Kumilos ka na. Handa ka na dapat gumawa. Huwag ka nang magpapigil, huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Dahil kailangan maging matyaga ka rin at huwag hihinto. Sabi mo sa iyong katabi, maging matyaga at huwag hihinto. Amen? Kailangan tulong-tulong tayo. Amen? Pag may dinadaanan ka sitwasyon, ba, may dinaanan ka isang problema, malaking bagay, tip ko to malaking bagay, yung meron kang nakakahingahan, napapagsabihan, na magpapalakas sa'yo. Kasi kapag hindi mo ibinahagi yon, kakainin ka nun pakonti-konti hanggang unti-unti ka nang huminto at mapagod. Kaya kailangan meron tayong nalalapitan, nakakausap. At para hindi ka huminto. Dahil panghuli, do everything in humility and love. Lahat ay gawin ng may pagpapakumbaba at pag-ibig. Manatiling nagmamahal at nagpapakumbaba kahit saan man tayo makarating. O ano man gawin natin sa Panginoon, hindi pwedeng lumaki ang ulo, hindi pwedeng. Dahil ang mga bagay na to, hinuhubog ang ating puso, hinuhubog yung isipan mo, at hinuhubog ang ugali mo para mas lalo kang maging karapat-dapat sa Panginoon. Amen? Kaya dito na pa magtatapos. Sa Romans 14:17 and 18, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Because anyone who serves Christ in this way is pleasing to God and receives human approval. Sa Tagalog po, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang pagiging matuwid, kapayapaan, at kagalakan sa Espiritu Santo. Sapagkat ang naglilingkod ng ganito kay Kristo ay kalugod-lugod sa Diyos at tinatanggap ng mga tao. Ito natin ang paglilingkod kay Lord, ang mahalaga mong dapat laging chinecheck. Okay ka ba sa banal na spirito? Okay ka ba sa Panginoon? Dahil ka nag-a-assess, okay pa ba ako? Hindi na. Hindi lang ito tungkol sa kasiyahan, sa pagkain, sa pag-inom, kundi ang focus mo, yung relasyon mo sa Panginoon, relasyon mo sa banal na spirito. Dahil ang mararanasan mo naman ay pabor ng Diyos at pabor sa tao. Amen? Iyon yung resulta ng naglilingkod sa Panginoon. Kaya sa umaga na to, anong estado ng puso natin sa katok ng Panginoon? Bukas ba yan o sarado? Handa ka na ba o hindi ba? Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Yan po ang mensahe ng Diyos sa atin ngayong umaga na to. Tutungo na po tayo sa tithes and offering. Nagpapangunahan po tayo. Ayun, ang magandang, sabi nga ni Christine, kumukha ni Ate Kim si Doc Annalyn, maganda na, maputi din. Ang magandang lingkod ng Diyos. Amen? Amen po. Ayan. Sabi nga po sa amin, isang malusog at mapagpalang umaga po ulit sa ating lahat. Basahin ko lang po yung sinasabi ng